wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, asahan ako. Tawagin ninyo. Sa away, maasahan talaga ako. Yun mga boss, dito ay halos naiyak na si VP Inday Sara mga boss, no? At talagang sinabi niyang wala naman talaga daw siyang ginagawang mali. Alam niyo mga boss, siya ay tunay na nagtatrabaho sa ating bansang Pilipinas bilang Vice President dahil naiikot niya mga boss na yung mga hindi napupuntahan ni PBBM, yung mga kasulok-sulukan nating mamayang Pilipino na nakatira sa mga liblib na lugar sa buong Pilipinas mga boss. Naabot yan ni VP Inday Sara. At talagang ito talaga ang kinakatakot ng mga kalaban na siya ay maupo sa pwesto mga boss dahil sa kanilang pinaggagawa sa ating bansang Pilipinas na halos buong mamayang Pilipino na ang alam ang kanilang pinaggagawa, lalo na itong mga politiko ngayon mga boss na nagtatamasa sa pera ng taong bayan mga boss. Grabe na talaga ang ginawa nila at alam natin na si VP Inday Sara lang ang may kakayahan para pagbayarin sila mga boss pag ito ay naupo bilang presidente ng Pilipinas. Dahil alam natin na ngayong panahon ni PBBM administration ay walang mangyayari at hindi sila makukulong at patuloy na magtatamasa mga boss sa kapangyarihan dahil talagang hindi ito inaaksyonan ng administration mga boss. Ito nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon mga boss, pag si VP Sara na ang presidente, maraming crooks ang lilipad abroad mga boss. So talagang marami talaga ang magtatago mga boss pag si VP Inday Sara na ang magiging presidente dahil tutugisin niya talaga ito at pagbabayarin sa mga ginawa nila sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon na habang maaga pa ay sinasampahan at tinutuloy ang impeachment trial kahit pa nagkagulo na ang mga Pilipino sa taas ng mga bilihin ay walang aksyong ginagawa itong mga congressman kundi ay ang ma-impeach si VP Inday Sara dahil mga boss nakatanggap na sila ng mali-malitang bayad at yun ang kanilang ginagampanan ngayon na kung ano-ano na lang ang kanilang binibintang laban dito kay VP Inday Sara. Yan mga boss, abangan ang susunod na kabanata. Malapit na ito mga boss. Ganito siguro ang mangyayari kapag makabalik na ang mga Duterte sa Malacanang, kanya-kanyang takbuhan papuntang ibang bansa para magtago mga boss. Sino ba ang mga may utang sa ating bansang Pilipinas ngayon? Sino ba ang nagsira sa ating bansang Pilipinas ngayon na pinagbabayaran ng mamamayang Pilipino? Kaya naghihirap ang mamayang Pilipino ngayon mga boss. Grabe na taas na mabilihin, pagkain, gasolina, at ngayon mga boss, ang presyo ng Meralco nagtaasan na mga boss. Ang singil, yan na ang mga oligarchs na hindi kayang kontrolin at supuin ni PBBM. Ito na kanilang pananalasa mga boss na noon ay nilabanan sila ni PRRD mga boss. Ito ang kapalit mga boss ng testigo laban kay VP Inday. Nagkaroon ng pwesto sa gobyerno ngayon mga boss. Tinalaga si Gloria J. Mercado bilang bagong commissioner ng Cluster 4 ng NCSC o National Commission of Senior Citizens. Si Mercado ay isa sa mga naging testigo laban kay Vice President Sara tungkol sa usapin ng allegation sa DepEd. Naging sentro din ng iba't ibang reaction mula sa publiko online ang pagkakaroon nito ng pwesto sa gobyerno. Yan mga boss. Hindi lang bago yan mga boss dahil
si dating General Torre mga boss ay nagkaroon din ng pwesto mula nung may pakulong ay mapadala niya sa ICC Dahig si FPRRD at mapakulong si Pastor Kibuloy. So ginawa siyang PNP chief. So yan ang kabayaran mga boss pag naging tapat ka at sunod-sunuran ka sa administration. So ito mga boss, at di malamang na si Ramil Madriaga na ginawang testigo ngayon sa impeachment trial laban kay BP Inday na sinasabing bagman, ay di natin alam na susunod ay baka makalaya ito mga boss. Baka yan yung kapalit ng kanyang pagtestigo at pag-iyak-iyak dyan sa ginawang impeachment hearing or mini trial laban kay BP Inday Sara. So marami pa mga boss, dyan si Trillanes na talagang gumagawa ng paraan kung ano-ano na lang mga ebidensyang ipinipresent niya. Alam natin mga boss na mayroon itong kapalit at sinasabing baka nakatanggap siya ng mali-malitang pera galing sa kaban ng mamamayang Pilipino mga boss. At ito ang ating hihintayin mga boss na sa 2028 ay dumating ang araw na yon dahil siguradong hihilain at wawasakin ni BP Inday Sara ang mga buhayang ito mga boss na talagang siyang nagsira sa kagandahan ng kinabukasan ng mamayang Pilipino ngayon. At alam natin na si BP Inday lang Sara ang may lakas at power, kapangyarihan na gawin yon mga boss dahil wala itong takot mga boss. At talagang yan ang ating abangan at sana magkaroon pa siya ng lakas at makatayo pa siya hanggang 2028 mga boss dahil nalalapit na ito. Pero todo na rin ang paninira ng mga kalaban sa kanya mga boss. Ito ang mangyayari kaya pagpatuloy nating ipagdasal kung kayo ay gusto nyo ang mga Duterte ang pamumuno at gusto nyo makamtan ang pinagagawa ng mga politiko ngayon nagtatamasa sa pera ng mamayang Pilipino at gusto nyong pagbayarin ito, ay patuloy nating suportahan si BP Inday Sara mga boss dahil ganito ang gagawin niya sa mga buhaya pag siya ang nakaupo na sa 2028 mga boss. So wag na tayong mawala ng pag-asa at kung kayo ay isa din sa mga taong nakatikim ng hirap ngayon sa administration mga boss at isa din kayo sa sumisigaw ng kahirapan ngayon, kawalan ng trabaho, kawalan ng pagkain, ay ito na yung panahon mga boss na pagdasal natin si BP Inday na makasurvive sa 2028 mga boss at pananagutin ang mga taong walang sawang nangurakot ng mga pera ng mamayang Pilipino ngayon mga boss. Talagang tuwang-tuwa sila dahil busog sila at puno ang kanilang bulsa. So tutuloy nating pagdasal mga boss si BP Inday Sara Duterte.